So, good day mga ka-smiley. Tuturuan ko naman kayo kung paano magkabit ng dalawang klaseng horn. So, yung gusto ninyo is isang tunog busina na dual horn at saka isang tunog na snail horn or yung ating like Pia horn or Corsa horn. So, switchable double dual horn installation setup part 1. Bakit part 1? Kasi ito ay negative trigger muna. Okay, so bago ang lahat, pag-usapan muna natin sa mga relay. Mas marami kasing nalilito tungkol sa mga relay, no? So, yeah. So, dito may tatlong Bosch relay ako na iba't iba ang function. So, ito ay 87. Ito naman is dalawang 87. Itong isa ay may 87A at 87. Ito namang TE brand ay merong 87A lang. So, wala siyang 87 dito. Ito namang Songli relay or ito yung mga electronic type relay. Meron siyang 87 din, 87A. Then, yung most common natin, itong transparent relay na may LED. So, which is hindi pwedeng magkabaliktad yung polarity, no? So, ang 86 niyan ay positive at ang 85 niyan ay negative. Pero dito sa mga solid block na relay or mga walang LED na relay, pwede pong magkabaliktad yung 86 and 85. Yan. So, dito sa mga relay na to, isa lang ang hindi natin pwedeng magamit, which is itong 87A. Kasi, nakarekta ang source nito to load. Nakarekta yan. So, pag nabuhay yung relay, mawawalan siya ng contact. So, hindi natin pwedeng gamitin itong 87A na relay or yung mga 87A na port. Yan. Hindi natin pwedeng gamitin dito sa kusina. Lahat na may 87A, hindi natin pwedeng gamitin yan. So, ang pwede lang natin gamitin ay yung merong solid na 87. Yan. May mga 87. So, hindi natin magagamit tong TE na brand. So, ang reference natin dito is tong dual na parang tunog kotse. Then, Pia horn or Corsa horn or any snail horn. Siyempre, yan yung mga pangunahing materials natin sa pagkakabit ng horn or pag-upgrade ng horn. Then, siyempre, kailangan natin ng halo switch or na select para sa selector. Then, number 16 wire gauge and number 18 wire gauge. Siyempre, ang pipili natin relay is itong merong LED na relay or itong 87 o 87A. So, kahit itong solid block ay baliktaran, ang susundin na lang natin na diagram is yung 86 is positive, then 85 is negative. Yan, para iwas ito po tayo. Tsaka maging universal na lang natin na ang 86 is laging positive, then 85 is laging negative. Para kung gumamit man kayo ng ibang relay or ng transparent relay, hindi nyo na po kailangan ibaguhin or hindi nyo na kailangan ipagpalitin pa yung polarity ng dalawa. Next, recommended ko na empty relay socket tayo. Tapos fuse, at least 15 ampere. Then, recommended ko rin na empty fuse. Empty fuse holder. Yan, may terminal. Para lagi pong direkta ang mga wire papunta sa mga terminal na yan. Tapos, nakahinang din. Pero kung meron kayong magandang crimping tool, yung original na crimping tool, na talagang yumayakap sa mga wire o tanso, pwede naman po yun. Pero para sa akin, dahil gusto ko na mas stable ang power or mas stable ang kuryente, hinihinang ko po yan yung mga terminal na yan, dulo-dulo. Next, kailangan natin ng horn terminal. Magkaiba po ang terminal ng para sa relay socket kasi po sa horn is merong lock. Ayan, yung butas na yan. So, naglalak yan. Then, kailangan rin natin tong nail na para sa horn kung ayaw nyong putulin yung inyong stock horn wire o yung stock horn socket. Then, syempre, hindi pwedeng mawala ang ring terminal. So, mas malaking ring terminal, baka mas kailangan nyo ng mas malaking butas para sa malalaking tornilyo. Then, ito yung usually para sa mga 10mm. Syempre, electrical tape, panghinang soldering lead. Tapos, not necessary naman, pero much better meron din po kayong sinkable tube at saka electrical hose.
automotive host. So, pwesto na natin yung mga kailangan natin gawin or para sa wiring. So, ayan. Pinesto ko na yung ating tunog kotseng horn. Then, yung ating sling horn. So, paano ba mag-setup yan? Hanggat maaari po, unahin nyo nang ipwesto yung mga horn kasi yung pagwa-wiring kailangan po huli talaga. So, ipwesto nyo na lahat ang dapat ipwesto. So, ipwesto na yung horn, yung dalawang horn na yan, ipwesto nyo na sa sasakyan man yan o sa motor. Then, ipwesto nyo rin ng maayos yung relay ninyo na accessible, yung madaling i-troubleshoot. Ayan. Ipwesto nyo rin yung inyong halo switch kung saan kayo komportable. Then, ipwesto nyo rin yung inyong fuse hanggat maaari, mas malapit sa battery. So, this time, dahil negative trigger tayo, ito yung ating stock ignition line. Ayan. So, battery, syempre, papunta yan sa susian, automatic na yan. Then, pag on mo, so dito dahil negative trigger ang horn natin, mapapansin nyo, yung negative ng push button ng horn ay nakalagay na kagad yan sa body ground or pwedeng nakalagay rin yan sa negative. Basta negative trigger siya. So, ang reference natin dito ay color pink. Ayan. So, sa stock ignition line, nakadiretso yung positive niya sa horn. So, kaya siya negative trigger. So, itong horn na to, hindi natin siya gagamitin. So, mag-install na tayo. So, una nyong gagawin, mag-install muna, lagi nyo tandaan na mag-install lagi ng number 16 na wire papunta sa inyong body frame. Para pinakamabilis nyo kung makukuha na ng ground yan later on dito sa mga busina ko. Okay, next, fuse. Number 16 ulit. Siyempre, lagyan na ng terminal. Huwag nyo kakalimutan lagyan ng terminal pin para hindi po nadudulog yung tanso. Tapos, siyempre, nakahina. Sipagan nyo na lang po. Then, papunta yan sa fuse. Siyempre, mayroon yung fuse holder. Reference lang itong diagram na to. So, number 16 pa rin yung output. Papunta naman sa 230. So, kung gusto nyo, 216 dito or pwedeng mag-asawa na lang dito. So, pwedeng 16, then 16 pa gano'n. Or pwedeng mula dito, 16, then mula ulit dito, papunta ulit dito, 16. Ayan. So, okay na. Linyahan na natin. Next, linyahan naman natin yung negative. Ayan. Yung negative, number 18 na lang, papunta yan sa common. Okay. Next, yung kabilang terminal, yung positive, lagay natin kagad sa 86, dalawang 18 din. So, pwedeng isa muna dito, then pwedeng pa ganon, or dalawang wire dito na 18, tig-isa sila sa dalawang relay. So, pwede yun, okay lang po yun. Ngayon, next, yung dalawang, yung normally closed at saka normally open, so tig-isa naman yung 85 dahil negative trigger to, negative trigger din yung relay natin. So, number 18 lang din sa isang 85, then yung normally open, number 18 lang din sa isang 85 ng relay. Ayan. So, hindi ko muna lalagyan ng ilaw yung halo switch natin kasi maraming style ng pag-iilaw dito. Pwede kasing nakasabayan sa susian, pwede kasing ang function yan is tuwing pipindutin yung push button ng horn, or pwedeng either or. Pwedeng ito lang yung iilaw or pwedeng ito lang yung iilaw. So, mamaya na yun. So, ngayon, next natin, ayan. So, dahil number 16 to, dahil ang relay natin ay 87A, so number 16 din yung gamitin natin kasi isang terminal lang. Or pwedeng, kung masipag kayo, pwedeng yung dalawahin number 18 dito din papunta sa ating isang horn. Tapos dalawang 18 din dito, tig-isa sa about isang horn. Pero sa diagram na to, gawin ko lang naman is loop. Naka-loop lang naman siya, so much better na dapat number 16 rin yun nandito. Then, lalagyan nyo dito na number 18, papunta naman sa kabilang horn. Ayan. So, yung pinaka, para sa akin, perfect na diagram. Ayan. So, number 18 din dito. So, next, negative, no, puro number 18 na lang. Puro number 18, tapos sama-sama na siya doon sa terminal pin papuntang body ground. Ayan. Or body frame natin. So, that's it. So, ayan na, meron na tayong switchable dual contact na horn. So, kapag pinindot mo yung normally close or pag naka-plug lang yung halo switch natin, ang mag-open na horn is itong horn na ito, yung tunog po.
kotse. Then next, pagka pinindot natin or nakalubog, normally open. So, ang ma-open ng horn natin ay itong snail horn. Ayan. So, ngayon, dito naman tayo sa ilaw ng halo switch. No? Sa akin kasi, mas gusto ko simple na lang. So, ang gusto ko kasi ito na lang yung umiilaw or ito lang yung umiilaw. Para hindi naman kasi ganun ka-importante yung ilaw ng halo switch. Unless gusto mo talaga siyang pailawin. Ang importante kasi dito is yung switching ng horn. May mili ka. So, sa normal na ginagawa, dahil naka-negative trigger tayo, ganito ang ginagawa natin. So, yung negative ng halo switch ay nakalagay na sa common. No? Kung gusto nating every time na isi-switch natin yung halo switch is kikindat din siya kasabay ng horn, either or dito. So, yung positive niya, ilagay nyo lang dito sa positive nito or dito sa mga number 86. Yan. Pwede rin yan dyan. So, tuwing bubusina kayo, kahit alin sa dalawa, laging iilaw to or magbiblink din to sa busina. Kasabay yan dito. So, kung gusto nyo naman tong steady nakailaw, yung negative nito, ilagay nyo sa body ground. Yung negative ng halo switch. So, pag buhay nyo palang nasusian, may ilaw na siya. So, para kasing separate na ilaw to eh. Hindi naman kasi to kasama talaga ng halo switch. And, so, kung gusto mo lang naman siya isama, ganito ang gagawin mo. Ngayon, sa part ko, hindi na kasi ako nagwa-wire ng itong mahaba na to. Ang ginagawa ko is sinasama ko na lang siya sa halo switch. Pero, ang mangyayari dito, mamimili lang ako kung ano yung gusto kong pailawin sa dalawa. So, halimbawa, gusto kong pailawin tong snail horn lang. Papailawin ko lang siya. So, ganito ang diagram niya. So, yung positive, ilagay nyo na dito sa 85 or sa normally close. So, pag pinindot ko yung normally open, so, malaya yung normally close sa coil ng relay na to. So, which is, mapapansin nyo, positive siya, di ba? So, yung coil niyan, sa dulo niyan is positive. So, kaya may ilaw siya. So, every time na bubusina ako kay normally open, iilaw din lang yung snail or itong halo switch kasabay ng snail horn. Ngayon, kung gusto niyo naman ito lang yung pailawin, itong tunog busina lang, ganito na ang diagram niya. So, lilipat lang siya sa kabila. Ayan. So, every time na naka-flat ito, so, malaya yung positive ng kabilang relay or ng snail horn na relay. Yan. Papansin nyo, di ba? Positive to dito. Coil yan. Tatakbo lang yan dito. Babalik lang siya dito. Kaya may positive siya. So, every time na naka-flat ito at ito ang ginagamit nyo, iilaw yung halo switch. Ayan. Sana wag po kayo malito mga ka-smiley. So, yun lang po. Thanks mga ka-smiley.